Hallelujah, hallelujah. The Word of God is living and effective, able to discern the reflections and thoughts of the heart. Hallelujah, hallelujah. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples this parable. The kingdom of heaven is like a landowner who went out at dawn to hire laborers for his vineyard. After agreeing with them for the usual daily wage, he sent them into his vineyard. Going out about 9 o'clock, he saw others standing idle in the marketplace. And he said to them, "You too, go into my vineyard, and I will give you what is just." So they went off. And he went out again around noon, and around 3 o'clock, and did likewise. Going out about 5 o'clock, he found others standing around, and he said to them, "Why do you stand here idle all day?" They answered, "Because no one has hired us." He said to them, "You too, go into my vineyard." When it was evening, the owner of the vineyard said to his foreman, "Summon the laborers and give them their pay, beginning with the last and ending with the first." When those who had started about 5 o'clock came, each received the usual daily wage. So, when the first came, they thought that they would receive more, but each of them also got the usual wage. And on receiving it, they grumbled against the landowner, saying, "These last ones worked only 1 hour, and you have made them equal to us, who bore the day's burden and the heat." He said to one of them in reply, "My friend, I am not cheating on you. Did you not agree with me for the usual daily wage? Take what is yours and go. What if I wish to give this last one the same as you? Or am I not free to do as I wish with my own money? Are you envious because I am generous? Thus, the last will be first, and the first will be last." Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Manglingkod ta. Unsa may nabantayan niyo sa tong gospel ron kay familiar kay tani? Sagad-sagad na tumuratanig mga doctorate degree na taning gospela. First will be last and the last will be first. Sige na tagkadungog ani. Doon na ni lesson nga bugat kayo nga maybe not everybody can notice. Number one, nga bugat kay nga lesson dire. Nagisgot ni oras. Kabantay mo? Nga na nagsigbuto-buto. Ganin na rin. Ano sa'yo na sigbuto-buto dire? Nailaing kuha na ni? Sa speaker na ni? Speaker na ni. Oh, sige. Sa speaker na. Speaker na ni buto-buto. Oras gisgutan. Nagisgot og dawn. Don Sulueta. Nagisgot og 9 o'clock. Nagisgot og noon. Sa ito ba mga 12 ni? Noon din. Nagisgot og 3 o'clock. Then 5 o'clock. Then evening. Okay? Unom ni ka oras ang gisgutan rin. But one thing is, from dawn to evening. Masa may nitabo ni, from dawn to 5 o'clock. Wa mo kabantay yung sa nitabo? Ang landowner ba, sige buhat niya? Nagsigig, lakaw-lakaw, pangitag, tarbahante. Nagsigig pang recruit. Nagsigig pang hire. Munit trabahos Ginoo.
ang Ginoo ug ang tao mo naa diri is ang motandaan ni gisgutan gyud ani. Ay bisag asa nga dapit sa gospel mao gina ang Ginoo ug ang tao. Pero diri lang gipakita, gi-emphasize kung unsay actions of God and what is supposed to be the action of man. Okay? Unsay gibuhat sa Ginoo and what is supposed to be our response to that in all aspects, ha? In all aspects atong response ana. Tanawa ang Ginoo diri nagsigig lakaw-lakaw pangitag trabahanti. Sugod sa kadlawon hangtod gabi eh. Kaya nakaunsa may labot na ko anang Ginoo diha og nagsige na sing lakaw pangitag trabahanti. Usa may connection na sa kong kinabuhi. Ang connection na gani nga ang Ginoo wa siya muundang og pag-hire nimo. Sugod sa kinaunhang higayon nga ni-exist ka. Hangtod si mong alas 5, hangtod si mo ang hapon si mong kinabuhi, God will always walk to look for you. Kanunay siya maglakaw-lakaw, mangita nimo to hire you. To hire you. And it doesn't matter much what time ka mo say yes. What matters here is that you worked till the end. Nasipyat lang na yung mga worker nga nag-una og sud. You work till the end and you receive your wage. That's what matters. Inis, hindi mo na mag-matter kung pilay ihatag na ko ni mo. Basta mo na itong gisabutan, yan i-work ka till the end. Og di sa ka mo work till the end, di sa ka kadawat sa imong wage. The reason nga ni kadawat sila, because they worked till the end. Naman yung mga oras dire. Mukha na kaunsa maningan ang gibutang-butangan mga oras ni Mateo alas 9, alas 12. Binuang maning may labot na to ng mga oras niya. Gipakita po ni Ginoo nga importante po ning oras. Unsa man ning oras Unsa man ning oras nga importante? Kaning imong alas 9, imong alas 12 ug imong alas 3 ug imong alas 5. Unsa man na kadto nang oras nga ni yes ka sa Ginoo. Importante din na. Kadtong imong alas 9, nakainomdom pa ka sa alas 9 nimo? Do you still remember your 9 o'clock? The first moment you said yes to God. Iyo kalimot ani sa una talk ni Brad Mer ba? Sayang man to. Asya, unsay pinaka the best nga nahitabo sa imong life? The best moment ba nga nahitabo sa imong life? Anto ba ni Brad Mer? The moment you met Jesus. Muna the best. But it's not only that the moment you met Jesus, but it was also the moment you said yes to Him. Kaya di man na, bisag na-met ni mo si Jesus, niwa ka ni yes niya, mahug ra to og vain ang inyong panagkita. Mahug og vain. Nakita mo, pero wa ka mo yes. Napoy ni yes, pero wa ni work till the end. Di ba? Wa ni work till the end. Wa ni lahos hangtod sa time of the evening nga mabdawat na silang sweldo. Niya diri naman ni virtue diri nga angay na itong bantayan na po'y vice. Ang vice diri, kining pagkasuyaon sa nag-una. Suya sila kay ang nauwahi, parehara mag-reward, parehara mag-sweldo nila. Muna yung ni Padre Pio, to start is for all, to persevere is for the saints. What's the point? Na another thing, ang gisulti ni Padre Pio in connection na ningon siya nga, it doesn't matter much how you begin. What matters most is how you will end. Okay, ang imong ending ba? Ang ending gyud nimo nga the moment na kas Ginoo, the judgment seat na sa Ginoo, muna pinaka-importante unsa man ka inig atubang nimo sa Ginoo. Tan-aw niyo sa inyong kaugalingon karon, unsa kay mo inig atubang niyo sa Ginoo. Personal lang ning examination ba? Let's say karon ang imuhang evening. Karon ang imong evening ba? Makita na mo sa Ginoo ba? Unsa kiha ang imuhang i-present niya? Mana ka Lord, dugay ba kay ko nagtrabaho para nimo? Pareha ka kinaiya aning naguna. Nang hambog sila sa ilahang gibuhat para sa Ginoo. Manghambog na gani ka nga ngilngig kay kasi imong gibuhat para sa Ginoo, nasipyat ka. Kaya ang imong nakita ang imo namang kaugalingon. Remember in the first place, you cannot work for God unless He works through you. Unless He is abiding with you. Di magkakahimo. Bisan kanay ka ng pagpanguros, di kakahimo na kung walay grasyas Ginoo. Grasya nas Ginoo tanan. Kinahanglan makita nimo nga si God ang nagtrabaho diha nimo.
this is not my work. This is God's work through me. If it will succeed, then so be it. If it will not, God doesn't want it. Muna motto ni Mother Teresa, if God wants it to happen, it will happen. If He doesn't want it to happen, it will not happen. I will not worry about it. I will not worry about it. Say for example, mag-mission ta. Manto ka dito. Anong mawuri mo ka? Mawuri ko ba si dini successful da? Watay mada dito. Watay tao dito nag-abot na to. Imuha din ng trabaho. Dayo, sipad. Say hatags Ginoo. So be it. So be it. Because this is not our work. When we work in the vineyard of God, remember, this is not your vineyard. It is His vineyard. Sa other passage sa gospel, kung sa mga isulti, kung mga makikistorya ni mga I'm a useless servant. I only do what am I told to do. What I'm told to do. Gibuhat na to unsay angan na tong buhaton as workers in the vineyard of God. But this is still the vineyard of God, not yours, not mine. This is His work. This is His mission. This is His ministry. Nagpagamit lang tas Ginoo. Nagpagamit tas Ginoo. And we allow God to use us from the very moment we had our 9 o'clock, our 12 o'clock, our 3, and our 5. And it doesn't matter kung saan orasan nag-start. Ang importante nga ni-start ka. Di ka makapanghambog nga, oy, dugay na ako nag-serve dre, ikaw bag-o pa ka. Mas productive ko kay karaan ako. Mao ba? Mas productive ang karaan. Mas ngilngig ko kay karaan ako. Mao ba? Mas ngilngig ka kay karaan ka. Sa to pa, ang kangilngig di aniro, nagbase na din mo. Wala nas Ginoo. Kaya ang Ginoo may basihanan sa kangilngig, di man kita. Siya ay basihanan. Bisan pag naibag-ong gitawag ang Ginoo diha, pwedeng mas productive na kaysa mga nagdugay na kayo. Pwedeng mas productive na. Tanawa ra gud to mga apostoles. Pila ra gud to sila ka years nagkuyog ni Jesus? 3 years? 3 years? 3 years, ha? Pila na ta ka years dire? Layo ra kay nato tong mga apostoles. Oy, in terms of padugayay. Pero padaghanay na convert. Si Peter nagwali. 3,000 kabuk nagpabunyag. O kita kasuway ana bisag aninipot na lang ni sunod na dawa gyud. Daghan, mas daghan sila nada. Ngano man? Greatness does not come from us. It is from God, and it does not matter kung kanusa ka ni say yes. What's important is you said yes. And the most important is you work till the end. Pag ano maning magka-pandol-pandol man ta, di man ta kaabot sa evening. Di ta kaabot sa adlaw sting premyo, daghan di kaabot ani. Mura lang nig sayon hunaw-naon pero subo kay pamalandongon, gamay ra gyud kay makaabot ani. Gamay ra kay makasuod sa langit, tinuod lang. Sa wali bitaw ni Saint kining sa tong paria kalimot ko na. Saint nga nang nagsuwat anang libro nga The Little Number of Those Who Are Saved. Saint Leonard of Port Maurice Saint Leonard of Port Maurice. Kapasa mo ng libro ha? Actually, di mo yun na libro yun originally. Humili mo na niya. Wali niya ba? Niya gihimong libro sa mga followers niya. Gisuwat, gihimong libro. Ingon si Saint Leonard, daghang kay mga tao. Sa una panahon, di pa matuuso ang kanang mga gadget niya. Gamay ra po yung simbahan. So, kung magmisa, adturan na sila dito, daghang king tao. Yung mga, magtapok yun ang mga tao simbahan, ba? Daghan kayo. Yang hisgutan sa una dili pud bisag unsa ang hisgutan Ginoo ra kay wala mas laylay ang hisgutanan, wala may social media. Karon makahisgot-hisgot nag artista kay kit-an na ta si social media sa wala man laylay madungog puro man mga preaching. So daghan pog sayop. Nya si Saint Leonard ingon siya daghan kay naminaw niya naghumili siya. Malipay unta kog moingon ko nga malangit mong tanan. Malipay ta ko. Pero sakit kay pamalandongon gamay ra nato malangit. Out ninyong tanan ron 3,000 nga naglingkod na minaw. May lag na 5 na to makasuod sa langit, the rest may impierno. Sakit kay na pamalandungon nga kamatuoran. Pero mga ogin na siya kamatuoran. Symbolize na nadaan sa Noah's Ark, 8 ren luwas. Symbolize, lisod kinisudlo ng langit. Yun siya, pero dili ko musugot nga manguli mo nga nabalaka. Nabasi may impierno ko. Pwede kayo nga malangit ang tanan. Gibawi na sa niya. Pwede kayo nga malangit ang tanan. Gibawi na sa niya. Pwede kayo. Kung imo gid ning trabahoon og maayo. Gikot niya si St. Giles. Blessed Giles. Ingon si Blessed Giles. Kung pananglitan brad mo anhi diring Ginoo ron mo announce ba mo ingon nga ang tanang tao sa kalibutan gikan ni Adan padung sa katapusan malangit. Ginoo na mismo ay nagsulti ha? Malangit.
Usa ra ka tawo maimpirno. Wa ka sultig kinsa. Usa ka tawo maimpirno. Ingon si Blessed Giles, bisan pa. Ug usa ka tawo ang ingon sa Ginoo maimpirno nya tanan malangit. Buhaton ako sa tanan yung kasiguruhan. Buhaton ako tanang kasiguruhan nga kanang tawhana dili ako. Buhaton ako tanang kasiguruhan nga di na mahimong ako kanang usa nga maimpirno. Karon kung usa ra maimpirno, buhaton nimo tanan para di na mahimong ikaw. How much more kung ang Ginoo ni anhis kalibutan niya moingon nimo mas daghan ang maimpirno kaysa malangit. Samot ka dapat maning kamot. Ya dili ra ba ni bag-o nga doktrina kang Kristo man ni. Matthew 7:13, the road to heaven is narrow. Few are those who walk in it. The road to hell is wide. Many walks there. Mas gamay gyud ang malangit kaysa maimpirno. Pero pwede malangit ang tanan na aron dire. Kay total gamay ram sa ta. Ikumpara sa tibuok kalibutan. Pwede kitang tanan malangit. Gamay ram gyud tay kumpara sa whole world gyud nga gidaganon. Gamay ra gyud. Lisod ni siya doon kay ang kinaiya sa tao paling-paling man. Ni Bishop Boy pa ang tao ay marupok kay daling malimot. Dali kita makalimot sa tong commitments Ginoo di ta ka survive. Di ta kalahutay. Ano kaya ning di ta kalahutay no? Kanang aginod kay nato ang paglahutay ba? Kidi gud nato makita kanunay si Kristo. Unay realidad, di nato kanunay makita ang presence of God. Believe me. Dili pero may presence of God imong makita. Presence of the devil na daghan. Presence of God di mo permi makita. Dili nimo permi mabantayan. Kay kung permi pa nimo mabantayan ang presence of God, di gyud ka magpakasa. Di gyud ka magbuhat og dautan. Yan maguna presence of God bantayan nimo. Nganong magbuhat magkasa? Because you don't acknowledge the presence of God. Nganong magpataka man ta nganong ta kalahutay? Dili permi na to makita ang presence of God. Nganong di ba siya permi makita? Gibuot gyud ni Ginoo. Mo ni trial na tong tanan nga motago siya. Iyang taguan ang iyang presensya. Mutahan ako ninyo, unsa may pinakabugat, pinakadako, pinaka-highlight sa tanang presensya sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Makaingon jud ka ba nga naa gyud diha ang presence of God real? Very good. Ang Eucharist. Yes, ibahan. Eucharistia. Naa gyud diha ang presence of God. Unsa ingon sa Catechism 1374, in the Holy Eucharist, the body, blood, soul, and divinity of Christ is present. The real presence. Di ba nasa Eucharist? The real presence. How come di na ito na makita? Gituyo gis Ginoong taguan niya ang iyang kagalingon. Taguan niya sa dagway sa pan. In the form of bread. Gitaguan niya. Murag dili God ba? How come God na? God na? Are you sure God na? Murang nag-cookie. Muna itong panantaw. Niyadaghan na to nga moingon nga I believe, but we don't really believe. We just say we believe. Sa tinuod lang, the reason why there are so many tribulations in the world is because the Eucharist is loved so little, if not loved at all. Wa kayo ni higugmaa ang Eucharist. The reason, on the other hand, the reason why the world is still preserved, wa gyud ni magunaw totally, is because there are few who still loves the Eucharist. Without this few, the world has long gone. Dugay nang naimpas ning kalibutan. Kung wala pa yung mga tao nga nahigugma sa Eucharist. And believe me, time will come. This is prophetic. Time will come that the Eucharist will be taken away from us. And the world will be in persecution. I-persecute ang tanan. Kaya aron ma-realize na to unsa din kay importante ang nawa na to. Kining Holy Eucharist. Gamay na lang kayo mga tao nga niilag yun nga, tinuod yun nga presence of God ni Eucharist. Bisan sa mga hinimbahon, di man gani ingon nga nito o gina nga si Kristo nilang gidawat diha. Ako mo pangutan-on, ingog o.
Pero kung nituo yung kang si Kristo ni mong mudawat, diha, mailhan ni mo giun sa pagdawat. Mamaphar, mga ganinang uban. Dawaton sa kamot. Mamapha pa, si pagtuon mo na. Mura magnidawat og paan sa Julis. Maphar man. Muna importante nga ito ng ilhon. Kung tinuod ba ni nga itong pagtuo? Kasi, prangka pag-astorya. Tanang aksyon na to, kitang tanan, mga Kristiyano, labi na kitang Katoliko, tanang aksyon na to, supposed to be, Eucharist ang ending na. Eucharistic na ang tanang aksyon na to, supposed to be. Kung sa may pasabot ng Eucharistic, worship. Kung sa may essence aning tanan, worship. That you worship God in the Holy Eucharist. Tanan ni mong gibuhat, mong trabaho, imong negosyo, unsa pa na diha, ma-housewife man ka, ma-house husband, unsa pa nimong tanan ni mong gibuhat. It's supposed to be a worship of God directed in the Holy Eucharist. Muna direksyon na. Kaya sa may naas catechism. I don't know if nasuwat na ko diri sa slide. I-proceed ko natin. Okay. Catechism of the Catholic Church man akong gi-quote. Ang title rin is The Eucharist in the Life of the Church. Tanaw ha? The Eucharist in the life of the church. Wait a minute. In the life. What mean the Eucharist in 1 hour of your life? In sometimes in the church? No. In the life, meaning your life. Tibo kinabuhi nimo, it's Eucharistic supposed to be. You must always be a bread broken for others. Willing ka ma-broken, Mr. Irene, willing ka ikalay masakitan kaysa ikay mo pasakit. Una, Eucharistic life. Willing ka nga imong i-hold back imong anger, although it's painful to hold back angers. Maka-high blood na. Nag-ano ba, pagpugong ko, takim nang ko ng kalakihan. No? Pag nanghagis na lang ko ato. Pag nanghagis na lang ko ato. Pero ka, okay, may panghagis diya, pero dili na ka Eucharistic, ana. Dili na kinaiyas ni Jesus ng imong buhaw sa sakit. Kung Eucharistic imong life, because in the life of the church man, dili man in some moments, but in the life of the church. Giklaro dire sa CCC 1324. 1324, unsa ni? The Eucharist is the source and summit of the Christian life. Basa ninyo? Catechism of the Catholic Church, paragraph 1324. Tabunan ta mo da. Okay. The Eucharist is the source and summit of the Christian life. Source and summit. Unsa man ang source? Mo'y pundasyon, mo'y tinubdan, mo'y gigikanan. Unsa man nimo pag-ingon brad nga ang imuhang life, ang imong mga actions, Eucharist ang summit. Ang source. Eucharist ang source. You are aware that what you're doing is for God. It's worship. Worship. Na para ang rason na recognize nimo nga grasya nas Ginoo. Muna gikan is gracias Ginoo from the Eucharist. Kisa man dining Eucharist. Si Jesus ang Ginoo mismo. So kung ang nakita nimo nga ang tanan gracias Ginoo, then it's true to you that you are making the Eucharist as the source of your life. Karon summit pinakatumoy mo'y tinubdan, mo'y pinakatumoy, mo'y source, mo'y katuyuan sa tanan nga gibuhat nimo. In fact, kung imo ning tiwason og basa, napamanigidugang diri, all other sacraments are bound to and oriented toward it. Bound to and oriented. Okay? Pero kung basahon na nimo diha, kanang mga parts diha nga before and after anang 1324, naigisuwat diha nga tanan nga mga apostolate after aning all other sacraments are bound to. All apostolates mag-outreach, ma-reach out man na diha, tanan, all apostolates, yan ang catechism, must have the Eucharist as its source and summit. Mao ginituyo. Ang rason nga nag-apostolate ka is to bring people to the love of the Eucharist. That's it. To the love of the Eucharist. Mao na ikatuyuan sa tanang apostolate. Kung nag-apostolate ka diha, aron i-acknowledge ka nga may laki ka mo serve, murag kadudahan kag kinsay imong gialagaran. Kang kinsay kang vineyard nagtrabaho. But then if you work to bring people to the Eucharist, then you are a true Christian. You're a true missionary. Muna itong mission.
to bring people to the Eucharist, to make them love the Eucharist. And it's funny if we are doing that without us being first in love with the Eucharist. Being first in love with the Eucharist. Muna tuyo. In fact, subok kay ni Pamalandongon, although there's a joyful part sa ito ang pagkakarismatic kay kung imong obserbahan ang simbahan ron, kasagaran sa mga manimba, katong yung mga charismatic. Kanang manimbag Sunday, naidaghang dili charismatic diha, pero kanang mga daily church goers, 99.9% charismatic na. Either nakasuway na og charismatic or still in charismatic services. 99.9%, if not 100%, almost 100%, charismatic na kasagaran. Kay mo man itong nakatunan sa mga charismatic seminars. Kay mo lagi nituyo sa mga misyon tanan. Mo nito to bring people to the love of the Eucharist. Karon, na sad part, I hate to say this, but this is factual. Nalang ko yung mga nasugatan ng mga tao ba. Sakit paminaon, pero somehow tinuod sa ilang gisulti. Good. Na yung mga charismatic sa una nga, ni-share sa kuha ba? Nadaghan ni sila nila ni Usa. Nga, wala na sila nag-serve sa charismatic. Ikaw nga wala naman mo dito, Brad, sa inyong community sa una. Wala ito nga lang sa community, ha? Naman mo dito. Siya na may muadto dito, Brad. Naglain, may gamua. Naghimo sa sila gilahang grupo. Kung anong nanghawa man mo dito. Ang rason dahil ko no, kay siya batian man, Brad, kay matay, nagkadugay, dili naman misa ang highlight. Nahimo mang pang-intro ang misa. Ang highlight, ang talk. Kung basig imuha ng interpretation. Basig ihalan itong interpretation. Pero, anong nakasulti sila ito? Di rabia siya usa. Daghan ba ni sila? Yung lalaing grupo. Marapog na yung sense of truth sometimes ba? Ato ning likayan nga mainanit ha. Although, na ko ni nakita nga nainanit ha. Ambot lang ninyo kung sa inyong nakita. Nga kanang, ang highlight yun is permi yun na ang Eucharist, ang direction sa tanan. Enlargement lang ng tanan na itong gibuhat, mag-praise and worship ta. Kay mo-maintain man isa awareness of the presence of God. Mo-maintain man, makatabang man. Ano, di na ito buhaton. Kay, dili man po tanan maka-appreciate kung misa ra sige atong apilan, kay na magay mga parts atong life, mga emotional, biyata. Di man ta puro kanang spiritual ra, pero may the fervor. So, diri matabangan man ta kay mo lift up man atong emotion, ma-uplift man ta. And it will supposed to bring us back to the Eucharist again. That's it. It's always a Eucharistic life. Now, kini Eucharist daghaningan, gitawag siya Eucharist, gitawag siya Lord's Supper, gitawag siya breaking of bread, gitawag siya Holy Communion, Holy Mass. Ato ning tanawan niya mga ngan. Now, naman ni names, no? Ang kanilang mga names, nag-reflect niya ang names niya sa iyang richness or ang iyang graces nga naa diha. Unsay mga naa sa Eucharist. Unsay gingon diha, Eucharist pasabot ana thanksgiving. Sa Griego ana god Eucharistian. Unsa man ang Eucharistian? Thanksgiving. Pasalamat. Unsa may gisultis Ginoo kani sa Mateo 26 bersikulo 26 ngadto 28 sa Last Supper. Wala man diha. Sa Last Supper, unsa may gisultis Ginoo diha? On the night he was betrayed. Betrayed man, sad part, marag kapuya. Christianity ninyo kay sad kayo. On the night he was betrayed. Betrayal, story betrayal. He took bread. Give thanks and praise. Give thanks. Nagpasalamat siya. Pasalamat nga gibetray. Pasalamat siya sa tanang butang. So ang tanan natong thanksgiving, mamto itong first song ra ba ganina? Tanan natong pasalamat sa Ginoo, i-uplift na to na sa heaven in union with Jesus in the Eucharist. Pinaagi ni Kristo in union with Him. Kanang imong pasalamat sa Ginoo kung dili na in union with the Eucharist, maglibog patag dawaton pa ba nas langit or kaduduhaan pa ba nag-asa na padong? O patay sure na. Pero kung in union with Christ, sure bull ta ani. In fact, di mo nakaabot sa langit kung dili in union with Christ. Direct to God, wala direct to the Father. He is the only way. One way, you are the way. He is the only way.
He's the only way to heaven. Wala yun. Unya, unsaom na to nga mo access tas Father. Imagination ra nimo, ganaana ra ka. Lord, access ko sa Father through Jesus. Ngadtom kas imaginary nga gitagaan naman tas Ginog real presence. Kanang Eucharist. Tanan nimong pasalamat diha. Inig-isas pare on sa may inyong i-pray kanang mingon ng pare ba? Through Him, with Him, and in Him, in the unity of the Holy Spirit. Mara po tayo nagmisa diri. All glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Ito bag, mo amin ta? Amen. Through Him, with Him, and in Him. Unsa man ang atong gihatod sa Father, through Him, with Him, and in Him. Kung wala kay gi-offer diha, mura kagwa ni simba. Kinanglan inigingog through Him, with Him, and in Him. Na kay gi-unite ni Jesus. Unsa may mong i-unite niya? Inigingos pare through Him, with Him, and in Him. Mangangar mo na. Ano duta mo kanta pre ay. Ngaro? Kanito duan ta mo. Unsa imong i-unite diha? Nga ihatag nimo sa Father through Jesus, with Jesus, and in Jesus. Unsa? Tanan nimong pasalamat. Tanang mga maayong butang. Apil na pod ang tanang mga kasakit nga imong nasinati. Tanang evil nga imong na-experience, apil na sa imong ihatag dito ni Jesus. Tanang mga bati, Lord, akong i-offer nimo nga hapit mi ron ng palayas ito sa mo. Ako ni i-unite nimo Lord nga nabanggaan ko ganina. Ako ni i-unite nimo Lord. Tanan. All joys and sorrows kana. Atong i-unite. I-offer na to sa Father through Jesus, with Jesus, and in Jesus. Asa na nimo the best mabuhat? Sa Eucharist. That's the best. Wala na lain pang best anak kay kung naa pa, bas gibuhat na nas Ginoo. Kanang wa man siya lain gibuhat. Because this is the best. This is the best. Ano man? Because what we can see here is not something that can be seen with eyes. It is seen with faith. Makita pinagis pagtuo. Mutuo ka. Nganong tuo mga? Is it worth believing? Is it worth believing? Yes. How come worth believing? At ganda mo example ha. Makaingon kita worth believing yun eh. Last week, nikaon matingalay mo. Posible kay guwa mo nikaon last week. Nikaon gid mo. Ang yung gikaon, kanon. Rice baron, mais baron. Order kag restaurant na may rice nga corn. Taas mo sugar good. Rice nga corn. Nabay rice nga corn. Imong gikaon rice, kaon kag humba or isda unsa ba? Kanang rice nga imong gikaon, dili man na blood. Rice man na siya. Pero ang reason nga napakay blood ron, napakay muscle sa imong lawas, tungod na sa imong gikaon last week or previous days ang imong gikaon. Kaya kung di na kamukaon, mahurot man ang imong muscles. Mahurot na. Lamyo na si mong lawas. Unayo na niya kahaon diya. Mahurot na. Ang rason nga napakay muscles ron, ni-grow pa ka, is because napakay blood. So may pinakarason ng napakay blood, nga nag-flow, napaka natanang energy, tungod si mong gikaon nga, rice o humba. Nganong nahimo mang blood o unod ang rice o ang humba? Tungod si mong stomach. Imong stomach na say power, nga ang rice mahimong blood, mahimong flesh. Nai-power mong stomach mabuhat ana. Ang imong gikaon nga baboy mahimong unod og dugo nimo. Nai-power imong stomach ana. Karon pangutana, kinsay mas powerful? Ang imong stomach o ang Ginoo? Ang Ginoo. Kung ang imong stomach kaya niyang himuog unod og dugo ang kanon ug ang humba, ang Ginoo di ba niya kaya ang himuon nga iyahang unod og dugo ang bread? Kasi mas powerful ang stomach, ang Ginoo. Ang Ginoo. Mas powerful ang Ginoo. Og ni Bishop Bataklan pa oy, para nimo murag mas gamhanan pamangtiyan sa baka. Kay ang kumpay mahimo pang gatas ni kaugma. Di ko na imong pang Bishop Bataklan, og di ka matuo nga ang Eucharist si Jesus na para nimo mas gamhanan pang tiyan sa baka. Kay ang kumpay mahimo pang gatas, mahimong fresh milk. Ikay tutoy sa baka. Fresh milk is tanan. Mahimo pang fresh milk para nimo. Muna kinahanglan kung nituo ka nga Ginoo powerful, kinahanglan mo tuo sa nga tinuod gyud nga ang Eucharist na imong siya. Pag ingon niya, this is my body. Tinuod gyud tong nahitabo.
This is my blood. Tinuod gitong nahitabo because He has the power to do so. Na ba siya power? Among formator sa amin siya. Kaya ba niyang gawin? Oo. Ginawa ba niya? Oo. Eh di nangyari. Kaya niyang gawin, ginawa niya, nangyari. Karon pag ingon ni Jesus, this is my body, binigay niya, gihatag niya ang iyang lawas ug dugo. Unya di nimo dawaton. Giinsulto nimong Ginoo. Tabla-tabla raswa ka nito kung wa kay desire mo simba. Tabla-tabla ra. Wa gani kay eagerness nga mo dawat Ginoo. Wa gani kay eagerness nga mo dawat Ginoo diya sa santos nga misa kana bitong murag nabito tas point sa tong life nga wa tay pakialam sa misa. Dangerous kana. Wa kay pakialam sa misa ba? Nga bahala ang misa di ay. Muna siya estado sa tong kinabuhi nga kuyaw-kuyaw ta na padong na ta na sa impierno. Prangka lang magastorya. Padong ta sa impierno. Basta wala ta na nga eagerness. At least man lang natay at least na guilt. Arang-arang na lang. Kanang magilty pa ba? Ito, adyo ko kasimba da. Aka na arang-arang na lang na kay grasya na sa Ginoo, murag malangit-langit pa ka na. Nagilty pa ka. Kanang yung wa nay pakialam, mo na ilisod kayo. Nga gamay lang yung bikil ana tikangkang na. Padung na ginas. Kalayo sa impierno ang dating ana. Diha bitay usa ka tiguang na ospital. Ospital siya ba? Nya pagka-ospital niya, mingaw kayong ospital. Mingaw kay ba? Kana bitong ospital nga murag naa ka sa House of the Dead nga mingaw kay tanan. Murag ghost ospital ba? Ngawa ni ospital niya. Sira usa dito amo ginakakuyog niya. Pag abot niya sa ospital, kurog-kurog siya. Samot yung atake, abot yung doktor. Yun siya, dok, murag mo samot mo kung kamatayan yun yung ospital, dok. Nga naman hadlok mo kong multo, dok. Good, niya murag na yung multo ba? Laina na yung ospital. Imingaw kayo sa tanan. Murag na yung mga multo ng naadar Murag na yung multo. Ingong doktor, kabalaka na Di na tinuod ng multo. Way multo diri no. Susam ka. Mao ba, dok? Dugay na ko nagtrabaho diri. Diyo kitag multo. Diyo kitag multo. Ano ba? Salamat kay Dok ha. Na-relieve siya kay wala gi ko na multo. Dugay ng doktor dito nagtrabaho. Ako na hindi kong tawag multo. Yung ang doktor, why multo? Why multo? Pakita ni mo diri. Ay lang, Dok, mamatay ra ba ko, Dok? Basta makakita kong multo. Magpakita na ko, Dok. Marag mamatay nagyuguan Yung doktor, ay lagi kabalaka, wala lagi multo diri. Nya, ano kasiguro ka, Dok? Dugay na lagi ko nagtrabaho diri. Balik-balikon pa manimo Pila hindi ka katuig diri, Dok? Taon na, mga 20 na katuig, sukad pagkamatay na ko. Multo na niya ka-istorya. Nagtrabaho, gipon dito. Ang tiguang o ang doktor, nag-istoryahan na ang tiguang nahadlok og multo, o siya kabantay, yung ka-istorya, ang multo na di. Kumidya na. Ang punto lang nato diha is, ang Ginoo ba, nag-istorya na to, wala ta kabantay. Imbis unta matunaw na ta sa iyahang gugma, burarag wa. Ang mga santos inig dawat sa Eucharist maghilak Kuyawa. Mga santos maghilak. Ni communion nila ba? Grabe gyud ang ilang acknowledgement ba nga si Jesus gyud ilang gidawat. Agas ng luha gud naglinya pa. Santa Teresa de Avila kuptan gud siya mga kaubang madre. Mulupad man. Mulutaw ba? Naglinya pa dito sa Eucharist. Lutaw Grabe ang ilang adoration ba nga. Mura na siya out of this world na. Out of this world. Padre Martin sa una, yaman yung balik-balik ko na mo. Do not be afraid to be out of this world. Sa'yo mahadlok man ta out of this world. Kaya bitang mag-adoration ka or mag-worship ka diha, magsimba ka, magampo ka sa Ginoo. Mahadlok ta out of this world kay pasino niya kita na lang mabilin rin, malakan ta diri simbahan out of this world. Do not be afraid to be out of this world. Basta kay worship das Ginoo, all out na na. Hatag na natanan, ibigay mo na lahat yan. Nanago ka diha. Kuyawas mga santos niya kita, inana ba kita? Kanang sa una bang gandoy siguro yung mandut tatag may inana talod no kanang nagtanaw pa lang nimo ba? Nya kung di sila pa kalawato no, murag mamatay. Ang mga santos ba? Di ka simba, sos murag mga matay.
Si Sinteresa, example ni Sinteresa ako nabasahan siyang life nga na shortage bitaw sila sa Eucharistia kanang ostiya ba? Na short sila. I don't know kung sa tunitabo ato wa sila budget ba to. Basta na short sila nga magtunga-tunga na lang sila ba? Magtunga na lang sila inig pa communion. Ingon siya, Lord, nganong tunga raman mi ano eh? Iya, kay tibuok. Nagalawat niya. Sila ko lagi kay whole. Special kasi Ginoo. Tungod siyang gipakita sa Ginoo niya nga na-acknowledge po sa Ginoo ang iyang love. Iyang love sa Eucharist. I hope nga kitang tanan mo grow ta ana. Muna mailhan nimo nga na-grow kasi mong love sa Ginoo kay mo grow po di mong love sa Eucharist. Kuan sila proportionate. Di pwede mingon ka nga ni-grow ang imong Christianity pero wa nakaipaki sa Eucharist. There is no Christianity without the Eucharist. There is no Christianity. Just to tell you that. There's no Christianity. There is no New Testament without the Eucharist. There's no new covenant without the Eucharist. Because the Eucharist is the new covenant. Muna yung retroskatan, the New Testament was a sacrament long before it became a document according to the documents. Ang New Testament, sacrament. Before pa na nasulat ng New Testament 100 plus years after the apostles. Unsa man to ilang gigamit sa una? Wa sila New Testament kay wa pa nasuwat. Naa. Ang Eucharist naa na daan, mao na ilang gibuhat, mao na ilang sentro. In fact, daghang kay namartir tungod sa Eucharist. Pila ka buk gipatay tungod ani. Because this is what it means to be a Christian. To worship God in the Holy Eucharist. And to give to God everything everything that we are, through the Eucharist. Remember, ako itong balikon, inig-isas pare, through Him, with Him, and in Him. Tanan nimong joy, tanan nimong sorrow, tanan nimong struggles, gi-unite nimo ni Jesus, gihatag nimo sa Father, through Jesus, with Jesus, and in Jesus, and it becomes pleasing to the Father. Why? Because it becomes owned by Jesus. Ang kuno na ni Jesus, ang imong joy, ang kuno na ni Jesus, your joy is my joy. Ang imong sorrow, ang kuno na ni Jesus, your sorrow is my sorrow. Your pain is my pain. Because you are mine. Muna diya sa Eucharist. You are mine. Muna meanings covenant, diba? Itong istoryahan before. Exchange of person. It's like saying, from now on, I am yours and you are mine. In the Eucharist, imong gihatag imong self ni Jesus. Siya mo'y unang nihatag siyang self. Take this, all of you, and eat it. Take this. Gihatag niya una. What should be our response? To give ourselves to Jesus. To take Him and to give ourselves in return. Exchange of person. Di as Eucharist, wayan ninyo ni, nigmisa, nigsimba ninyo. Lord, tanan akong joy, tanan akong sorrow. Ay, lagi sulti kay marag buang dias misa saba kay ka. Hilom lang sa imo lang heart. Ana lang akong giunite nimo. Nindot na kayo imong pagka-Kristiyano ana. Nakaingon ta nga nahimo gyud imong source and summit sa imong Christian life ang Holy Eucharist. Unya, salamat kay sa inyong makugihon nga pagpaminaw. Diha lang ta kutob